Ulan, dala ng habagat, magpapaulan pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa, especially Southern Luzon at Mindanao. Inaasahan pa rin ang Intertropical Convergence Zone Trough na magpapaulan sa bahagi ng silangan ng bansa, iilar pa rin ngayong araw. Metro Manila at ilang bahagi ng Extreme Northern Luzon, naasahan ang gloomy at asahan din ang mga isolated rain showers. At heto na nga ang sinasabi natin, bagong binabantay natin na si 97W, nasa high probability chance na rin na maging isang aktibong low pressure area. May chance ba itong pumasok sa bansa? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, June 26, 2025. Ang oras natin boss may maga ay alas 9:44 na ng umaga. Patuloy na mataas ang ating outside humidity. Medyo gloomy pa rin tayo at inaasahan pa rin ang mataas na tsansa ng mga isolated rain showers dito sa Metro Manila at ilang karatig hilagang Luzon. Pero mas concentrated sa ngayon ang mga pakulog at pagkidlat diyan sa katimugang bahagi ng Southern Luzon. At makikita natin sa lightning detection system natin in animation ay nasa mahigit sa 18 lightning strikes ang itala dito. Pero kung titingnan natin sa pinaka real-time lightning strikes natin ay makikitang nasa 115 ang outer lightning strikes natin. Pero ang inside lightning strikes natin ay nasa 111. Tingnan natin kung mag-a-update pa yan, kung madadagdagan. Antayin natin ang at least 20 seconds. Kung maglo-load, pag wala, ay ibig sabihin ay nasa 115 lightning strikes ang total outside lightning strokes natin o yung aktibong pagkulog at pagkidlat. Yung below o within 20 minutes na mga aktibong pagkulog at pagkidlat ngayon, nakikita dito sa silangang bahagi ng Luzon, especially sa may bandang Bicol region at bandang Aurora o karagatan ng Aurora region. So kung sisilipin natin yung hitsura sa satellite imagery, may mga cluster ng kaulapan na nagbubunsod po ng mga pagkulog at pagkidlat dahil makikita natin yung combination ng manipis na stelis pa rin, nahaharangan lamang ng ilang monsoon trough, nakakaroon ng ilang monsoon trough pero nadidisperse na siya dahil bumitaw na kasi yung hatak sa ilang monsoon trough dito sa silangang bahagi ng baybay ng Dagat Pasipiko. So dahil po dyan ay medyo nagkakaroon ng accumulated mataas na air temperature dulot po ng easterly trade wind. Kaya nagkakaroon ng mga pagkulog at pagkidlat ngayon dyan sa bandang silangang bahagi ng bansa. At makikita yan sa pinaka-satellite imagery kung gusto nyo makita. So nasa inner natin ay 114 o ngayon naging 116 lightning strikes na kagad, kakapasok lamang. At mapapansin natin puro sa silangang bahagi ng bansa ngayon ang aktibong mga lightning strikes po. Madami ba yan? Yes, kung titingnan natin, marami. 220 po ang cloud-to-ground spikes, yung ugat ng kidlat, at yung discharge strikes ay yung cloud-to-ground mostly ay 8,778. Ganun karami. Kasama na yung mga maliliit niyan. Kaya hindi na natin sinasama yan, ang filter lamang natin which is yung mas delikado, yung cloud to ground na MCG, yung multiple cloud to ground na kidlat. Yan po kasi yung harmful sa tao na kapag tinamaan. Kaya mas maganda yung nakikita natin talaga yung galaw ng mga ito. Kaya makikita naman natin na sa baybayin, ingat po sa mga mangingisda natin na babaybay ngayon sa silangang bahagi ng Luzon, especially Southern Luzon area. Samantala, meron tayong thunderstorm advisory nakataas mula sa date of feed siyempre ni Pag-asa, care of Pag-asa po ito. Na automatic na nagde-date of feed sa ating dashboard ay nakataas dito sa NCR. So, ngayon lamang ito, ngayong 9:24 AM po ang huling data feed. So, expected po yan ha, ang expected validity 2 hours po. Yan. So, buong Metro Manila na ang naka-ano niyan ha. At kasama na rin ang ilang bahagi ng parteng Luzon, kabilang na ang Quezon Province nga po, Batangas, yan. So, medyo ready po tayo dahil nakataas talaga ang forecast na tayo uulanin na naman pa rin ngayong maghapon. Magiging madalas na kasi talaga.
Sa ating current conditions, overcast, gloomy, humid o cold humid at partly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So medyo humid nga po. Cold, humid at haze ang umiiral ngayon sa amin. So hindi masyado maaraw. Medyo makilimlim kaya medyo mataas ang ating air quality na 54 index. Magmask po tayo dahil hindi masyado nakakaalpas yung pollution o air pollution natin dahil nga po sa maulap ang ating himpapuwid, nagkakaroon ng thermal inversion. So nasa moderate po ang ating air quality, magmask po sa mga sensitibong mga baga. At medyo mahangin na rin dito sa amin sa Caloocan. So importante yung payong lalo na sa hapon po ha. Tuloy-tuloy pa rin ang mga afternoon showers natin. Sa lowest temperature na itala na aking weather station kininang 1:01 AM ng madaling araw, nakapagtala kami ng lowest of 25.7 degrees Celsius. Kahapon, medyo mainit pa rin ang aming air temperature despite na medyo makulimlim, 34.1 degrees Celsius ang naitala namin kahapon nito ng hapon at 1:07 PM. Ibig sabihin, mataas pa rin ang naging heat index namin kahapon, 48.2 degrees Celsius ang aming naging init pandama despite na madalas ang makulimlim. Kung titingnan naman natin ang heat index natin, yung init factor natin ay as of 7:25 AM sa aking weather station, 36.3 degrees Celsius na po ang aming extreme caution. Yan po yung actual ha, yung real time dahil reading mismo yun ng aking aparato. Pero inaasang forecast nga po, 36 degrees Celsius nga, ayan, tagtugma naman. Pero maaring mas mahigitan pa yan dahil inaasahan na magiging mas mainit pa rin ang aming init pandama dito sa Caloocan. Bakit nga nagkakaganon? Kasi nga po, again, ilang beses ko na pong pinapaliwanag, dito sa amin sa South Caloocan ay nasa halos sea level kami. So mga 13 feet yan, yung level namin sa dagat. Kaya yung pagtaas po ng water vapor nararamdaman namin dito sa West Grace Park. Kapag nagkakaroon ng water vapor sa karagatan o pag mainit ang karagatan, yung alimuong niya ay nararamdaman namin dito sa Grace Park. Kaya halos dumudoble palagi ang aming heat index. Ganoon po ang paliwanag niyan. Hindi kagaya sa mga matataas na lugar gaya ng Quezon City, hindi masyado ramdam yan. Mataas na po kasi yung elevation nila dyan. Maabot na ng mga elevation of 20 to 30 feet. Yan, mga araw niya. 38 feet if I'm not mistaken. Yung sea level elevation niya, mataas kaysa sa sea level. Sa amin, mga 13 feet lang. So, halos ka-level, almost ka-level na ng sea level. Kaya, gano'n na lamang katindi ang aming alinsangan dito. Lalo na kapag ka-hot dry season, halos talagang tumutriple ang aming heat index. Yung pong simpleng paliwanag dyan ha. Anyway, sa aming forecast ng heat index, inasahan pinakamataas na hanggang 39 degrees Celsius daw ngayong umaga. So, extreme caution daw ang inaasahan naming heat index ngayong araw base dito. So, makikita ay below 40 degrees Celsius ang halos magiging heat index namin sa Caloocan. Well, tingnan natin in real time kung mangyayari yan. Wala naman sa ibang bahagi ng bansa na magiging heat index forecast natin. In selection lamang po ito ha. Umpisahan natin sa bandang Lawag, Ilocos Norte. Ang heat index sa inyo dyan ay 35 degrees Celsius. So, 35 degrees Celsius daw. So, mukhang below 40 degrees Celsius din ha. So, ibig sabihin, nagiging maulan po sa inyo ngayon dyan. Ayan, wala tayong magiging komento dahil pinakamataas 38 degrees Celsius daw ang magiging heat index sa inyo ngayong araw. So, mukhang mababa. Sa bandang Tugigaraw naman, sako pa rin ng Cagayan Valley ay nasa 37 degrees Celsius. Pero mas tataas pa hanggang 45 degrees Celsius ang inyong heat index dyan. So, mas maalinsangan kayo dyan. Abot ng 45 degrees Celsius starting 1 o'clock hanggang 2 o'clock daw ng hapon. Mamayang hapon. So, wag masyadong magpa-dehydrate pa rin dahil mukhang mas mainit sa inyo sa Tugigaraw. Well, kung sisilipin naman natin sa Santiago, Isabela, 35 degrees Celsius ang inyong heat index forecast dyan. Pero papalo pa yan hanggang 44 degrees Celsius daw mamayang 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At sa bahagi naman ng Dagupan sa area ng Pangasinan ay nasa 41 degrees Celsius ang inaasang heat index sa inyo. At papalo pa yan hanggang 43 degrees Celsius ngayong tanghali, 12 o'clock ng tanghaling tapat po yan. So mukhang magiging malinsangan pa rin kayo. Pero makikita dito mukhang medyo uulanin kayo bandang hapon. Sa bahagi naman ng Central Luzon sa Tarlac ay ang heat index sa inyo 41 degrees Celsius ang kasalukuyan yung forecast, pero papalo rin yan
hanggang 40 degrees Celsius ngayong 12 o'clock po ng tanghaling tapat po. So, hindi naman ganun kasobra ngayon ang taas ng heat index sa inyo, pero nasa extreme caution, wag nating walang bahala pa rin yan kahit ganyan kababa. Malamang ay magiging maulan siguro sa inyo, kaya bahagyang mababa ang inyong heat index so far. At sa bagay naman ng Batangas, 39 degrees Celsius ang inyong heat index at mukhang medyo mababa rin, pero papalo pa yan hanggang 41 degrees Celsius ngayong alas 11 ng umaga. Yan. Pero the rest mukhang mas bababa na siya. Between o around extreme caution pa rin ang taas ng init pandama. Sa San Jose, Occidental Mindoro naman, heat index sa inyo mababa rin, nasa 34 degrees Celsius, pero papalo pa yan hanggang 37 degrees Celsius ngayong alas 11 hanggang alas 12 po yan ng tanghali. So magiging mababa, makikita natin mababa yung ating heat index ngayon. So makikita natin dito, mukhang magiging maulan ng ating maghapon base dyan sa pagbaba ng heat index. Sa Central Visayas naman, sa Cebu, 38 degrees Celsius ang inyong heat index. Aabot pa sa 40 degrees Celsius ngayong umaga. Pero mula mamayang tanghalit hapon, mukhang magiging maulan din sa inyo base dito dahil tila mababa rin. Pero under extreme caution pa rin siya, pero at least nasa mga bandang 39 to 38 below lamang ang heat index sa inyo. Wala pa rin tayo magiging komento sa Mindanao dahil nagiging maulan pa rin o tuloy-tuloy ang pag-ulan sa kanila, kaya mababa lamang ang inyong heat index dyan. Kung itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Tugigaraw Mali sa may pinakamataas na 35.8 degrees Celsius na air temperature. So naging maalinsangan pa rin sa kanila kahapon despite na gloomy ang panahon ha. Bagay kahapon medyo mas moderate and fairly weather sa kanila kahapon, hindi masyado dito sa may bandang Central Zone kasama ang Metro Manila at Calabarzon. Mas fairly weather or moderate diyan sa bandang extreme northern zone kahapon yan. Sa lowest temperature sa Baguio City ay almost stationary na 17 degrees Celsius, so 17.4 degrees Celsius ang inyong lowest temperature dyan. At sa inulan naman sa Tanay, Rizal, 41 mm ang total rainfall. Dito sa amin sa Caloocan ay light rain lamang, total lamang na 1.2 mm ang naging total rainfall. So hindi ganun katindi o malakas ang naging buhos ng ulan. Pero maghapon na halos gloomy at makulimlim sa amin sa Caloocan. Sa ating outside humidity, medyo mataas, 82% po ang ating concentration. Wala itong pinagbago since last hour. At mataas ang ating atmospheric pressure at 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. Kasalukuyang nasa maximum high tide po tayo. So, gaya kahapon ay wala namang nakataas na pag-alon. Yung bugso lamang na hangin, dala ng habagat at yung easterly trade winds sa silangan. Nag-e-embed din ang ITCZ lalo na sa katimugang bahagi ng Mindanao ay magbubunsod po ng malakas na bugso ng hangin. So ingat na lamang po sa mga mangingisda natin sa may bandang West Philippine Sea sa Kanluran at diyan naman sa may bandang silangan ng baybayin ng bansa. Especially diyan sa may bandang Southern Luzon dahil kasalukuyang may mga pagkulog at pagkilat nga pong umiira diyan sa area ninyo. So mag-iingat pa rin po. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:29 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:28 PM. At natiling underwaxing Quezon pero zero illuminated pa rin tayo, kaya diretso muna tayo sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes. Inaasahan nating partly cloudy ating maghapon, asahan pa rin ng mga localized thunderstorms, especially ngayong hapon o sa gabi pa rin. Lalo na dyan sa bandang katimugan ng Luzon asahan ninyo ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog na iiral. Bukas ang Biyernes, maulap ang ating panahon, asahan pa rin ang localized thunderstorms at chance ng pag-ulan at 68% chance. Ngayong araw, 100% chance pa rin daw ang naka-forecast na mataas ang chance ng pag-ulan. Highest and lowest temperature expected maglalaro 30 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa Himawari Satellite na data feed ni Pag-asa. Makikita natin medyo moderate o katamtaman ang panahon sa bahagi nga po ito ng extreme Northern Luzon. Makikita po natin dito. Kasama na ang bandang Ilocos region sa Hilaga. Pero expected pa rin ang mga isolated na may kasamang pagkulog at pagkilata lalo na sa hapon. At mula dyan sa ilang bahagi ng Ilocos Sur, kabilang na ang bandang dito sa may silangan ng Isabela, pababa ng bandang Quirino
ay gloomy ang paligid natin. So may mga chances of isolated rain showers, lalo na din sa may ng Kasiguran Aurora region o Aurora region, pababa na yan ang bandang Bicol region sa silangan. Sa kanluran naman, bagamat medyo moderate pa rin, pero partly tumusikaw diyang iiral sa ilang bahagi ng Ilocos Sur. Kasama na ang Benguet, Mountain Province, Nueva Vizcaya, hanggang dyan na sa may bandang Pangasinan at Central Luzon area. Expected pa rin ng mga isolated rain showers, lalo na bandang hapon po dahil sa patuloy na umiiral na ating habagat. Yan, yung ating southwest monsoon po. Ngayong umaga lang, medyo partly cloudy dito, sa mostly cloudy lang ay iral sa halos buong Northern Luzon area. Kasama na ang Metro Manila at ilang parte ng bandang Cavite at Dasmariñas hanggang dyan sa may bandang Silang at Cabuyao, Laguna. Pero pagitan dyan pababa ng Batangas and the rest ng bandang Tanawan, San Pablo, papasok na yan ang bandang Tayabas at Lucena, pasok na yan ang Quezon Province, all the way hanggang sa buong Quezon Province nga po. Makakaranas ng mas gloomy na panahon and expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. May mga chances din na may mga ilang moderate to heavy rain showers dito sa may bandang Lobo at bandang Batangas City. So ingat po sa mga potensyal na biglaang flash floods kung sakali man po. Medyo ingat lalo na sa mga tumatawid dyan ng mula dyan sa may bandang Batangas, patawid po ng Puerto Galera ha. Medyo malakas po ang buhos ng ulan sa inyo ngayon dyan. Makikita natin may tumatawid nga po na cluster ng kaulapan na may dalang ulan dyan sa pagitan nga po ng Batangas at Mindoro. Especially sa buong Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. So magiging maulan po ang halos buong area ng Mindoro area ngayon at ilang bahagi ng Southern Luzon, kasama na ang Marinduque at Romblon area. Magiging gloomy rin ang buong Bicol region. Well, mula dyan sa bandang Camarines Sur nga po hanggang Sorsogon nga po. Expected din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog kasama ng Catanduanes, Naga, Mapairiga man yan or Legazpi area. Importante po ang payo ngayon dahil sa may mga kalat-kalat na pag-ulan at mas maulan po dyan sa inyo sa katimugang bahagi ng bansa. At mula sa bahagi naman ng Mimaropa, well, nabanggitan natin ang Mindoro, mula rito sa may bandang El Nido, kasama na hanggang Puerto Princesa, asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Kung sisilipin natin yung heavy rain potential, kung mataas ang heavy rain potential sa inyo, well, makikita po na medyo mataas po ang heavy rain potential sa may bandang San Vicente Rojas, Dumaran hanggang Puerto Princesa sa Palawan. So ingat po kung sakali magkaroon ng biglaang flash floods kung sakali man. Ingat po. The rest naman ng Visayas, well, very gloomy rin sa inyo at kalat-kalat ang pag-ulan sa buong bahagi ng Panay Island, kasama na ang buong bahagi nga po ng Aklan, Antique, Capiz, Iloilo at patawid na yan ng bandang Bacolod sa Negros region. At entirely ng buong Negros Occidental. Very gloomy tayo dyan. So expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Ingat po sa mga biglang sudden downpour ng malakas na ulan ha. Kabilang na ang area ng Bayawan at Dumaguete sa Negros Oriental ha. Ingat po. At yan sa may bandang Siquijor na rin. Damay ang katimugang parte ng Cebu at Bohol na magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Mula Danao naman hanggang Bogo sa Cebu area pa rin ay magiging maulap at asahan din ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Mula naman sa bahagi ng Bohol, patawid naman ng Southern Leyte, magiging very gloomy tayo dyan at asahan din ng mga moderate and some heavy rain showers. Kalat-kalat din ito, kabilang na pataas ng bandang Abuyog. Kasama na rin sigurado ang Tacloban at Ormoc sa Northern Leyte. Sa Eastern Samar region naman, gloomy rin ang inyong panahon. So expected din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang intermittent o saglitang buhos ng malakas na ulan o heavy rain showers. Kabilang na ang bandang Lawang, Northern Samar, hanggang dyan sa may bandang Biri o Lavezares. Mula naman sa Eastern Samar region, mula Dolores, pababa na yan ng bandang San Julian, Borongan, Eastern Samar, hanggang na yan sa may bandang Salcedo at Gian, Eastern Samar. Very gloomy rin tayo dyan. Expected ang mga isolated, ilang moderate, and to some heavy rain showers. So extend dahil nga po sa umiiral natin na extension ng Intertropical Convergence Zone. Nag-e-embed po dyan at nagtatraverse at nakakaranas ng matinding pag-ulan ngayon ang pagitan na yan ng bandang Leyte o Southern Leyte area at southern part ng Eastern Samar. Yan, lalo na sa bandang Gian. Patawid ng Mindanao ng Surigao region, heavy rain to some violent din ang umiiral ngayon sa inyo dyan, kasama na ang Dinagat at Siargao Island. At buong Surigao region, kabilang na ang buong areas ng Agusan region. Magiging maulan po kayo, moderate to heavy rain showers po ang inaasahan dyan. Kabilang na ang buong Surigao del Sur,
at eastern ng Mindanao mula dyan sa may bandang Bislig, Hinatuan, all the way na yan pababa ng Caraga, sakop ng Davao Oriental. So magiging maulan din ang Compostela Valley and the rest ng Davao del Norte, yan, at ilang bahagi sa may bandang City of Davao and the rest ng Davao del Sur at Davao Occidental. Expected na mga possible na mga flash floods kung magkaroon ng biglaang downpour At mula sa bahagi naman ng Northern Mindanao mula Misamis Oriental kasama na ang areas nga po ng Camiguin Island, Cagayan de Oro, papasok na yan dito sa may bandang na Lanao del Norte. Magiging gloomy rin kayo at asahan ng kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Bagamat hindi naman nakikitaan tayo masyado ng may mataas na heavy rain potential po, pero asahan ang forecast ninyo na maaring magkaroon pa rin kayo ng mga matitinding downpour. Lalo na sa hapon, sa gabi o madaling araw. Kasama na ang sentral ng Bukidnon and the rest ng North Cotabato and Sorsogon area. So damay-damay na, kabilang na ang Sarangani, Sultan Kudarat, ayan, pataas na yan ang bandang dito sa may bandang Maguindanao, wala dyan sa may bandang Datu o Dinsinswat, Maguindanao del Norte at pataas na naman ng Lanao del Sur po. Very gloomy tayo dyan, may mga ilan-ilan lamang na medyo magiging medyo sumisilip ang haring araw, pero maya-maya nagiging makulimlim-lim. Ganon din ang iira sa Misamis Occidental at buong Zamboanga Peninsula. Asahan din ng very gloomy na paligid, pero at least dito medyo nagkakaroon ng pagsilip ng haring araw, maya-maya nagiging makulimlim din. So expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Hindi naman tayo nakikitaan masyado ng heavy rain potential sa buong Zamboanga Peninsula sa ngayon, pero mataas ang forecast pa rin na kayo uulanin sa maghapon, maging sa gabiha at madaling araw. Ganon din sa may bandang Zamboanga City at isa ng Basilan at Hulusulo sa mga karanas ng mga kalat-kalat at pagkidlat at pagkulog na may kasamang malawakang ulan dahil na rin sa presence ng extension trough ng Intertropical Convergence Zone. At makikita natin sa satellite imagery na malawakan ang magiging pag-ulan sa silangang parte pa rin ng Mindanao at ilang bahagi pa rin sa Southern Luzon at Visayas area na nagiging masyadong gloomy dahil nga po sa dalawang weather systems na ito, lalo na sa kanluran, bunsod naman ng ating umiiral na habagat. So, diretso naman tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. May bago na naman tayong binabantayan nga po at naiposa natin ito kahapon pa. After nating mag-report at pumasok ito kahapon po ng bandang bandang magtatanghali, estimated na pumasok itong bagong invest na si 97W na kasasabi lang natin kahapon sa report na maaari nga pong tumaas at tatawagin nga po ito sa panibagong invest. At since wala na po tayong masyadong maire-report dito sa dalawang ito na nauna na si Sepat dahil nasa silangan na ito ng Tokyo, Japan, kumikilos nito pahilagang kanluran na. Kung mapapansin ninyo, medyo nagdi-delete yung aking trail tracks dahil under experiment pa rin siya, trial and error kasi ako may mga intermittent na napuputol yung mga linya at inaalam ko yung problema. So possibly dapat dugtong-dugtong yan. Biglang may araw kasi biglang napuputol yung track natin at na automatic na napapagkamalan tuloy na dissipated na tropical cyclone. Kaya kung may encounter kayo na biglang nabubura yung mga at nagkakaroon ng anomaly o nagbabago-bago sa aking webpage dito, ay konting pasensya lamang dahil under trial and error ako sa program nito na dapat kasi hindi dapat napuputol yan. Mula nung mabuo ang isang bagyo hanggang sa ito'y mag-dissipate, kailangan buo yung trail tracks natin. Kasi importante yan dahil makakapag-report tayo ng mas accurate at mas detalye kung ano talaga ang actual na galaw ng isang bagyo talaga. Hindi lang tayo nagbabase sa forecast track lamang o yung empirical forecast tracks ng mga iba't ibang weather agencies. At least meron tayo mga different comparison gaya na lamang nito. So balik tayo sa analysis ay ito nga pong dalawang bagyo nga po kabilang na si 03W, dating 96W ay nandito na nga po siya sa may bandang Hainan. Palayo na yan sa bansa at di na masyado apektado. Pero yung bago natin binabantay na si 97W, nasa silangan pa rin kasi ito ng bansa pero sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 10:45 AM ngayong umaga, kung i-analyze natin yung pinaka elevation point nitong bagyo mula sa silangang bahagi ng bansa. Magiging reference point natin ang Kasiguran Aurora
Yan, ang kasiguran aurora ang gagawin nating reference point. Mula rito sa central ng low pressure area, nasa layo itong 2,225 km o 0.43 km east ng kasiguran aurora. Sa labas ito ng Philippine Area of Responsibility or generally sa labas sa silangan ng Northern Luzon. Nasa layong mga 2,200, yan, 6 km east ng Northern Luzon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So along pa rin siya ng malapit sa may bandang along ng Guam. So nasa halos kalagatan ito ng Guam, mas malapit sa may bandang Marianas Islands. Ayan. So kumikilos po ito, pahilaga pa rin, ayan. At base sa pinaka-latest analysis nito ay as of 10:45 AM yung kanyang central air pressure 1,009 hectopascals at nasa 1 minute maximum sustained wind ito no 41 km per hour at bugsong 54 km per hour. Pero yung kanyang 10-minute average under low pressure area pa rin din siya na 36 km per hour at bugsong umaabot ng 47 km per hour. Ito yung 10-minute na ginagamit natin sa Pilipinas o ni Pag-asa, yung 10-minute average po. So meron tayong mapagbabasehan sa between 1-minute average at 10-minute average na wind speed. Kumikilos ito pa hilagang silangan o north-northeast sa bilis na 38 km an hour. So sobrang bilis po ng pagkilos niya mga folks. At kung titingnan natin yung satellite imagery niya sa ating Himawari image dito. Yan, isa satellite dark mode natin para mas kita. Yan, so hindi pa masyado kita yung kanyang upward low dahil nga po sa napipiga pa siya ng vertical shear dito sa silangan. Kapag humina na siguro yan, malamang magkakaroon na ng magandang organized development yan siguro. Pero ngayon ay hindi pa masyado organized yung kanyang circulation pero pinipilit niyang kumikilos pahilaga at bumibilis po yung pagkilos nito kasabay nga po ng kanyang environmental steering environment dito na pahilagang kanluran. May tendency na yung ridge of high pressure area dito baka maitulak pa siya papasok dito sa may bandang PAR. So malawak pa yung kanyang probability na maaari pa itong makapasok ng Philippine Area of Responsibility. So sa ngayon ay under observation pa natin siya. Dahil nasa along pa rin siya ng elevation ng ating Philippine Area of Responsibility. Yun. Mula naman sa kanyang empirical forecast track, wala pa siyang initial. Pero makikita na natin na sa high probability chance na ito na maging isang aktibong bagyo. Balik na siya sa stick map. Ayan. Nasa high probability of tropical cyclone development nito or maging isang aktibong low pressure area. So, i-obserbahan pa rin natin yan at kung titingnan natin yung pinakamalinaw o clear floater Himawari Sat, makita natin ay halos napaka-unorganized pa ng kanyang development. Pero makikita natin, mayroon siyang low-level convection. Ayan. Medyo compressed lamang siya alongside ng vertical wind shear dito sa bandang silangan. At sinasabayan pa siya ng vertical steering ng pahilagang kanluran nga po. Kaya makikita ninyo, hindi pa masyado organized yung kanyang circulation. Pero mapapansin nyo sa katimugan niya, nahihigop na po yung kanyang, yung mga hangin dito sa katimugan niya. Yan, makikita ninyo yung inflow ng monsoon trap sa kanya. Yan, humihigop na sa ilalim kaya nagkakaroon na siya ng low level convection dito. Then, yung upward low medyo na-interrupt muna ng medyo malakas na vertical shear o vertical wind shear sa kanya. Kaya medyo hindi pa masyado klaro. Ang malinaw lamang yung low level convection ay medyo humihigop na siya ng malakas na hangin. So wala pa tayong initial ng spaghetti models para dito kay 97W. Ito sa dalawang bagyo na binabantay natin nung nakarang araw pa. At makikita natin dito ay under within 12 hours nasa low pressure area na lamang ito. So by next 12 hours magiging low pressure area na lamang itong binabantay natin dito sa may bandang andito nga kasi sa may bandang Xinjiang or Southern China, itong si 03. Yan, si 03. So, pahina na rin siya. At itong si 02 naman ay ganun din ang makikita. Pero kung mag-extend pa yan, sa susunod na 24 oras, posible pa siyang mas tumaas according dito sa forecast, posible pa siyang umabot. Sa susunod na 24 oras na umabot sa hanggang tropical storm category, ayan, mukhang aabot pa siya sa
62 kilometers per hour. And then, for the next 48-hour period, ay babalik ulit siya sa pagiging tropical depression. Then, hihina na ng hihina. So, masyado na itong malayo at napaka-insignificant na isasama natin sa report. Yan. Kaya lang, may mga Pilipino kasi tayo sa Japan, ingat na lamang sa epekto ng lakas ng hangin niya. Wala na siya sa boundary kaya hindi na siya abot ng aking minomonitor na satellite imagery dito sa ibaba. Hindi na siya masyado kita. Pero kung pagbabasa natin yung floater ng Himawari, ayan, kitang-kita naman. Nasa silangan ito ng Tokyo, Japan. Ay, nasa baybayin. You know. Tapos, medyo umaabot na sa kanya yung influence ng malamig na hangin dito sa may bandang silangan ng Japan. So, pahihinain na yan ng todo-todo hanggang sa maging mag-maintain siya as tropical depression hanggang silangan ng karagatan ng Sendai. Pero sa forecast kasi, maaari pa siyang umabot nga po ng tropical storm for the next 24-hour period. Ayan o. So, makakapag-generate pa siya ng medyo malakas na sirkulasyon. Kaya, sa susunod na 24 oras, probably, maaari pa siyang umabot sa tropical storm category. Yan. So, makikita naman natin dito, ganun din, magto-tropical depression siya, and then mukhang aabot pa siya sa tropical storm. Eksakto, base dito sa extended forecast by June 27, bukas, ng alas 8 ng umaga. Yan, mga alas 8 ng umaga. Bukas na po yan ng umaga daw. Napapalo ng hanggang 65 kilometers per hour daw yung maximum sustained wind. Well, depende yan. Yan yung extended forecast. Maring matunaw yan dahil na rin sa pinaka-subtropical wind dito sa itaas. Magsa-subtropical na kasi siya. So, yung pinaka-analysis natin so far at sa ating tropical cyclone assessment monitoring para sa lagay ni 97W kung may chance ba itong lumakas at may chance ba itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw mula sa ating West Pacific Basin, experimental. Makikita natin, mataas yung kanyang favorable. Ayan. Ang kanyang cyclonic o vorticity, medyo moderate pa rin. Medyo moderate pa rin yung vorticity niya. Hindi pa ganun kalakasan. Ayan. Kita na yung vorticity niya. Yung cyclonic situation niya, moderate na rin. So, nagmo-moderate bagamat very shallow yung kanyang vorticity sa ngayon. Pero at least medyo moderate na ang chance niya na magkaroon ng cyclonic generation. Yan, posibleng magkaroon na ng moderate cyclonic o yung cyclonic relativity niya. Sa kanyang horizontal anomaly ay ganun din, mataas na rin. Pero makikita natin disorganized pa kaya hindi pa ganun kapulido yung kanyang cyclonic circulation. Maliwanag lamang dito maging sa kanyang vorticity medyo disorganized pa. Kaya medyo magalaw-gaw pa yung kanyang sirkulasyon dahil nga po sa influensya ng vertical wind shear sa kanya na sinasabay naman ng vertical o north-westward na bugso nga po ng hangin dala ng steering environment sa kanya. So yun lang po pinaka-latest natin dito. At mula naman sa global spectral model natin, makikita naman sa simulation ng data feed ni Japan Meteorological Agency and Pag-asa, medyo papasok daw ito ng Philippine Area of Responsibility. Ayan, oh. So, kung i-rewind natin yung animation track by June 28, so, mga Sabado. So, this weekend, malalaman natin kung mangyayari itong forecast nito na mukhang papasok pa ito ng ating teritoryo. Ayan, oh. Papasok siya mga Sabado o Linggo po ito. According dito sa simulationing ng ating global spectral model. Yan, papasok siya and then kikilos ito pa hilagang kanluran. Kung natatandaan ninyo sa ating tropical cyclone strike probability nung nakaraang araw ay kikilos ito pa hilagang kanluran kung maalala ninyo. Then tutungo ito ng bandang Taiwan. Ayan, ito yung tropical cyclone strike probability alongside ng ITCC. Maraming mga cluster ng surface trap. So mukhang marami tayong babantayan Yan. Ito yung si 97W at mukhang may bumubuntot pa sa kanya Natataon lamang malakas yung ridge of high pressure pa dito. So may mga bumubuntot pa sa kanya So tingnan natin. Makikita natin dito is pahilagang kanluran ng kilos niya. Kung babalikan natin ang kanyang mean sea level pressure, makikita natin papasok ito ng Philippine Area of Responsibility.
Kung hindi Sabado o Linggo, ayan o. Pero atmospheric pressure, 1,008 hectopascals po, yung pinaka-lowest atmospheric pressure niya. So, under in-best observation siya hanggang this coming weekend po. So, wala pa rin tayong kasiguruhan kung ito ay magiging tropical depression or aktibong low pressure area. Dahil medyo mataas pa rin yung kanyang atmospheric pressure pagsapit yan ng this weekend hanggang sa pumasok na po yung unang araw ng July. So, tingnan na lamang natin mga folks. Pero dahil nagkakaroon nga po siya ng low level o yung mababang atmospheric pressure at nagkakaroon ng sirkulasyon, kaya babantayin natin ito hanggang this coming weekend. Yan. So, yung tropical cyclone strike probability nga po niya, kung babalikan natin, hindi pa masyado apektado ang Pilipinas. So, wala pang masyado magiging epekto sa Pilipinas ito sa ngayon. In T96-hour period, double check natin kung sa susunod na mga araw or 2 to 3 days, maapektuhan na ba tayo sa bansa? Hindi pa rin, pero nasa under 30% chance yung kanyang tropical cyclone strike probability rito or tropical cyclone development. At mula naman by T120 hours over the next 48-hour period pa, yan, June 30 na po ito. So, maapektuhan na ang ilang bahagi ng Northern Luzon at Southern Luzon. So, mga June 30 na po ito, mga bandang katapusan na po ito ng June. So, mukhang pagpasok po ng July, mukhang magkakaroon na naman tayo ng mga intermittent rain showers po. Or next week na. Mga next week na po ito. Next week days. So, estimated po yan na makakaramdam na tayo ng presence itong C97W. So, since mga 5 to 10% lang naman sa ngayon ang maapektuhan nito hanggang next week days, maapektuhan ng buong Luzon, kasama na ang Metro Manila at Southern Luzon, medyo i-ready pa rin natin ito dahil maaaring hindi eksakto na mangyayari po yan. Baka malakas yan. At least may idea tayo yung maapektuhang ulan sa atin sa Luzon ay at least mangyayari probably this sa susunod na linggo na darating po or mga by June 30 po base dito sa ating forecast o tropical cyclone strike probability po. So kung hindi man maging bagyo yan or maging surface trap lamang na magdadala ng ulan sa Luzon, medyo i-ready pa rin po natin yan ha. Dahil damay dyan ang Eastern Visayas at maaaring madamay ang bandang Surigao region po. Yung lawak na yan nasa surface trap. Pero kung magiging bagyo yan, o kahit aktibong low pressure area, alam na natin mangyayari. Mas malawakang ulan ang mangyayari po niyan. So, dito mga long range na po ito, yung T144 hours. Pero kung sisilipin natin, kung sakali lumakas yan o magkaroon ng mas malawakan, well, makikita natin dito, maapektuhan o medyo tataas yung effectivity niya hanggang Eastern Visayas, kasama na ang Metro Manila at buong bahagi ng Northern Luzon. So, medyo ready po natin. Dahil bukod kay 97W pa nga, baka mayroon pang sumunod na panibagong anomaly na bubuntot sa kanya. Ang araw nito, July 1 na po ito. So, marami pa po magaganap. Tingnan na lamang natin ang mangyayari. Mula naman sa mga computer models na mga simulations ng GFS, example, ay aktibo pong pinapakita yung development ni 97W. You know. Kaya lang malawak po yung kanyang outer circulation, kaya malakas po yung monsoon depression development niya dito. Parang monsoon depression siya dito oh. At yung kanyang pinaka-monsoon trap, malakas ang hatak niya. Nararamdaman natin sa may bandang eastern part ng bansa. Kay NAVGEM naman ay mas aggressive din ang pinapakita, pero ito kikilos ito pahilagang kanluran. At makikita naman ninyo, patungo naman siya ng bandang Taiwan, which is pinapakita naman dito sa tropical cyclone strike probability. Ayan, ganun din ang nagiging kilos niya. So, between dun sa pinapakita ni NAVGEM at sa simulations ng tropical cyclone activity or yung genesis ni 97W ay malamang ay pakilagang kanluran din ang kilos niya. So, medyo ready po tayo ha. At mula naman kay SMWF ay makikita natin masyadong kalmado pa yung forecast niya dito. Maging dun sa position kung nasaan si 97W, dito tropical wave lamang ang pinapakita niya. So ulan lamang ang ipinapakita ni SMW. Pero sa isa niyang forecast nga po, dito mataas yung probability na may tropical cyclone development or probability man lang nung trough na mag-aapekto sa buong Luzon hanggang Southern Luzon. So marami pang magaganap na mangyayari ha, dahil alalahanin natin, dalawa na po ang nagtutugma kay NAVGEM at kay Japan Meteorological Agency at ECMWF nga
na posibleng pumasok pa ng par itong C97W po. Yun. So, obserbahan pa natin. Hindi pa natin 100% makukonclude kung talagang papasok yan. Maaring magbago yung steering environment niya anytime. Kaya aabang-abangan pa rin natin at babantayan nating maigi C97W. Samantala sa ulat lindol, well, medyo noisy na naman ang aking seismograph. Hindi natin alam kung yan ba ay epekto sa kuryente na or may solar flare. Bagamat wala naman tayo masyadong solar flare masyado, unsettled lamang ang ating geomagnetic field. Pero posible pa rin yan mga folks. Pero kung titingnan natin dito, wala naman tayong na-detect na medyo malakas-lakas. Gaya lang, hindi natin ma-filter out kung mayroong aktibong paglindol dyan dahil natatakpan nga po nung noise ng ating seismograph. So, hindi natin masyado klaro nito. So, kung i-double check natin sa data feed mula kay Pbox, mula kaninang madaling araw, wala naman tayo namataan na anumang magnitude 4.0 pataas. At medyo kukunti pa lamang yung mga moderate earthquakes dito. Yan. So, yung latest niya ay magnitude 2.7 lamang. Yan. So, ingat pa rin sa mga kababayan natin sa member ng Surigao region dahil medyo yanigin pa rin ang inyong area dyan ha. Yan. So, take note yan mga folks. At mula naman sa area ng total earthquakes natin, gamit ang ating historical earthquakes for the month of June, kung umabot na ba sa 1,000 total earthquakes for the month of June, double check natin. Mukhang umabot nga. Nasa 948 ang total earthquakes natin ngayon so far at 907 dito is magnitude 2.0 pataas, 37 sa magnitude 4.0, 3 sa magnitude 5 at isang magnitude 6.0. Mukhang aabot sa 1,000 ito bago matapos ang month of June 2025. At yung cluster ng mga pagyanig, makikita natin mas marami pa rin sa may bandang katimugang bahagi ng bansa at sa Luzon dumadami na rin, lalo na sa may bandang Cordillera Administrative Region at bandang Ilocos Region. So medyo alisto po tayo. Diyan naman sa pagitan ng bandang Batangas, medyo marami-rami na rin dahil nakapagtala tayo ng isang magnitude 5 dyan noong June 10 sa Calatagan, Batangas. So medyo alisto po tayo mga folks dahil halos iba't ibang bahagi ng bansa medyo tumataas na ang cluster ng mga pagyayinig. So yun lamang sa ngayon ay isa ang naitala pa natin na isang magnitude 6.0. At buti naman, mas malayo ito sa kalupaan. Kaya medyo maging alisto pa rin tayo, lalo na sa may bandang katimugan nga po ng bansa. Especially dyan sa may bandang Eastern Mindanao area, na kung saan malapit dyan ay nagkaroon kayo ng magnitude 6.3 na lindol. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, June 26, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, June 26,
2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong araw. Sa ating report, expected lamang ang mga gloomy at isolated rain showers dito sa Metro Manila. Pero magiging mas maulan pa rin ang katimugang bahagi ng bansa, especially South Luzon at eastern portions ng Visayas at Mindanao area. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading mismo ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.